Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Iyan ang mga kasabihan na ating naranasan kung minsan. Pero paano nga ba natin malalaman na sa likod ng ating mga pagpapanggap ay naroon ang tunay na pag-ibig? Okay, this is the day that the Lord has made, and I'm glad in it. Malakas niyang wika habang naghahanda ng umagang yon. Gusto niyang simulan ng masaya at puno ng sigla ang unang araw niya sa opisina. Nako, masaya ka pa ha? Baka mamaya pag uwi mo umiiyak ka na. Natatawang sabi ni Flora sa kanya. Ay nako, totoo ba Ate Flora na si Mr. Tadeos ang pinaka-terror na boss sa opisina natin? Tanong ni Aurelia. Oo Lia, ang malas mo na sa pag-a-apply mo sa aming kumpanya sa kanya ka pa napunta. Pero okay lang yun. Babakapan ka ng mga kapwa mo sekretary. Sa opisina may mga samahan ng mga sekretary kaya huwag kang mag-alala. Paalala ni Flora sa kanya. Dahil sa sinabing yun ng kaibigan at ate na rin, hindi na siya nangamba pa. Isa pa, pakiramdam niya hindi naman magiging ganoon kasama ang araw niya. Maaga silang nakarating. Ang call time ng lahat ay 8:00. Pero kinakailangang 5 minuto pa bago ang call time ay naroon na sila. Marami na namang bulong-bulungan ang narinig niya buhat sa mga kapwa niya empleyado na bagong hired lang din. Maya-maya nagulat sila nang bumukas ang pintuan ng room na kinaroroonan nila. Isang gwapong lalaki ang pumasok roon at pabagsak na inilapag ang isang cardboard na may nakaipit na papel. Isa-isang binasa ang mga pangalan na nakasulat roon. Naka-alphabetical ang mga pangalan kaya halos huli na siyang tinawag. Habang nagbabanggit ito ng mga pangalan ay nagsasalubong ang mga kilay nito at hindi man lang tinatapunan ng tingin ang mga kasama niya na may-ari ng pangalan. Ngunit nang bigkasin nito ang pangalan niya, nagulat siya nang mag-angat ito ng muka at hanapin kung sino siya. Aurelia Velasquez. Tawag nito na may halong ines dahil hindi niya agad na itaas ang kamay niya. Yes sir. Nauutal niyang sagot sabay taas ng kamay. Nasa bandang likuran siya at hindi talaga siya katangkaran. Bilugan din ang pangangatawan niya kaya naman halos hindi siya makita dahil matangkad at balingkinita naman ang nasa unahan niya. Nagulat ang lahat nang lumakad ito patungo sa kanya. Huminto ito sa tapat ng kinauupuan niya para itong guro sa isang paaralan na naiinis sa isang estudyante. Ikaw si Aurelia Velasquez? Nakataas ang isang kilay at seryosong tanong nito. Yes sir. Maiksi na naman niyang tugon. Come with me in my office. Mahina pero mariin itong utos. Lumakad na ito palabas. Nako, yari ka Lia. Pananakot pa ng mga kasabayan. Agad na siyang tumayo dala ang bag niya at halos patakbong lumabas ng room para masundan ng binata dahil hindi niya naman alam kung saang banda ang office nito. Laking gulat niya nang makita ito sa labas at nakatayong nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung galit o sadyang wala lang itong emosyon. I think you're a selfish woman. Mariin itong wika. Ha? Bakit mo naman nasabi yan sir? Hindi yan totoo sir. Pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Hindi niya mapapayagan na ganoon na lang siya nito kadaling huhusgahan, gayong hindi pa naman siya nito kilala. Bakit? May reklamo ka ba sa sinasabi ko? Masungit nitong tanong. Hindi naman po sa ganun sir, pero wag mo na muna akong husgahan. Marami akong magagandang katangian at kakayahan na maaari kong ipakita sa oras ng trabaho. Ganun ba? Okay sige. Susubukan ko ang mga sinabi mong yan para mapatunayan ko kapag nakita ko lang na walang kwenta ang mga sinabi mo at trabaho mo rito sa kumpanya ko, makikita mo ang kalalagyan mo. May pagbabanta nitong sabi, tapos tuluyan na itong naglakad patungo sa opisina. Pagdating pa lang nila roon, pahagis na nitong inilapag sa ibabaw ng table ang isang folder at itinuro ng isang palad. I-check mo yan at tignan mo riyan kung anong schedule ko ngayon at hanggang sa mga darating na araw. Utos nito tapos umupo sa swivel chair. Kinuha niya yon at angka siyang uupo sa upuang nasa harap ng table nito. Ngunit mabilis siyang sinita ng binata.
Sino may sabing umupo ka? Hindi pwedeng paupo-upo ka lang habang nagtatrabaho ka. Tumayo ka lang dyan. Uupo ka lang matapos ang 3 oras. Gusto ko kasing masubukan kung talaga bang matatag ka at determinadong matuto at magtrabaho. Agad na napabukha ang mga labi niya. Kunot noon na napatingin sa binata. Ano? 3 oras akong tatayo habang tinitingnan ang mga schedule mo at gumagawa ng trabaho? Anong klase yun? Bulalas niyang tanong. Sa ganun kita gustong subukan. May magagawa ka? Tanong nito habang napa-cross arms pa sa tapat ng dibdib. Hindi naman sir. Pero natitigilan niyang sagot. Sa bandang huli, naisip niya na kung manlalaban siya baka mamaya i-fired siya nito. Naalala niya ang mga bill ni Flora na ganun nga ito magpahirap ng mga baguhang empleyado. Pero kapag tumagal naman na, maaaring maging okay na ang lahat. Pasalamat ka, kailangan ko talaga tong trabahong to. Bulong niya sa isip niya habang palihim na sinasamaan ang tingin ng binata. Matapos ang 3 oras, tumayo si Tadeos at ngumingising tinignan siya. Okay, pasado ka na. Gusto ko ang perseverance mo pagdating sa trabaho. Okay na ba ang mga schedule ko? Na-check mo na? Yes po sir, na-check ko na. Sagot niya pero talagang ginusto niyang humagilap agad ng upuan dahil nanginginig ng mga binti niya dahil sa 3 oras na pagtayo. Buntik pa siyang matumba, mabuti na lang at naagapan ni Tadeos na mahawakan ang braso niya at nahila nito ang upuan gamit ang isang paa. Tsaka siya pinaupo. Salamat sir. Akala ko wala ka ng balak na paupuin ako eh. Sabi niya. It's okay. Sinubukan ko lang naman kung hanggang saan ang katatagan mo. Alam mo kasi ang gusto ko sa magiging sekretary ko, yung mapagkakatiwalaan at matatag. Sir, ano naman ang kinalaman ng pagtayo ng matagal sa katatagan at pagiging mapagkakatiwalaan? Hindi mo alam? Patay mali siyang tanong nito. Tiningnan lang niya ito sa mga mata bilang tugon at para maipaunawa na hindi niya gets ang sinasabi nito. Naiisip ko lang kapag kasi nakatagal kang nakatayo habang binabasa yan, ibig sabihin maaari ka ring magtagal bilang sekretary ko, hindi ba? Paliwanag nito. Oh, sir. At bakit naman ako aalis agad? Alam mo bang mahirap makapasok sa kumpanyang ito? Talaga? Hindi ko kasi alam. Kasi naman wala pang nagtatagal na sekretary ko ng 1 buwan. Ewan ko lang sa'yo kung tatagal ka talaga. Seryoso na namang sagot nito. Sure, sir. Tatagal ako. Kahit na anong pahirap ang gawin mo sa akin, tatagal ako. Determinado niyang pangako sa boss niya. Ngumiti lang ito ng alanganin tapos ay tumalikod na't pumasok sa isang pintuan na nasa loob lang din ng office na yon. Tangka niya itong susundan doon. Ngunit agad nitong nasabi ang salitang off limits. Dahilan para mapatigil siya sa paghakbang. Napapanguso na lang niyang sinamaan ang tingin ng boss niya lalo na nang makapasok na ito sa loob ng silid na yon. Oras na nga ng lunch kaya nasa kantin na rin siya ng kumpanya. Nasa bungad pa lang siya, nakita na niya si Flora na kumakaway sa kanya. Kasama nito ang iba pang mga kasamahan nila. Oh, kumusta ang araw mo dun kay Dragon? Halos bumuga na naman ang apoy kanina yung ilong, umuusok na naman eh. Eksaheradang bulalas na sabi ni Erica habang natatawa. Talaga? Ganon na naman siya? Hindi na nagbago ang taong yun? Natatawa ring sagot ni Liza. Hayaan nyo na, kayang-kaya ni Leah yun. Ito pang kaibigan ko? Nako, matapang to. Pagbibida sa kanya ni Flora. Nako, kayo talaga. Sobra lang yata kayong mahusgay eh. Okay naman siya, mabait naman. Natitigilan niyang sabi sa mga kasamahang sekretary. Lahat ay napatigil at napatingin lang sa kanya. Hala siya, mukhang naingkanto ka na yata. Totoo ba yung sinabi mo na mabait siya? Natatawang tanong ni Flora. Tumango muna siya tapos dinampot ang tinidor at tinikman ng pagkain na nasa ibabaw ng mesa. Wow, ang sarap nito. Kukuha rin ako niyan. Sabi niya sabay tayo. Nasa may counter area na siya at nakapila para sa pagkain ay nakatanaw pa rin sa kaniyang mga kasamahan. Totoo ba? Nako for sure, masyado lang inosente ang si Leah. Palibhasa laking ampunan eh. Mga madre yata ang kasama kaya ganyan. Sabi ni Erica. Tama na nga kayo. Mabait lang talaga siya. Hayaan na natin. Tsaka malay mo,
Siya na pala ang natatanging sekretary ni Dragon Ball, hindi ba? Segunda ni Flora tapos tumawa ng malakas. Okay, tara na, kain na tayo. Masaya niyang sabi ng makabalik na at inilapag ang tray sa ibabaw ng mesa. Kakaupo pa lang niya. Naririnig na niya ang pangalan niya sa buong lugar ng kantin. Ina-announce at hinahanap na raw siya ng boss niya. Ay nako naman. Mahina niyang nasabi. Oh, di ba? Ang bait talaga niyang boss. Yung tipong hindi ka pa kakainin. Bulalas na sabi ni Liza. Oo nga eh. Kanina pinatayo niya ako ng 3 oras bago binigyan ng table. Ngayon naman, hindi yata ako pakakainin ng lunch. O siya, mauna na ako sa inyo. Sa inyo na lang tong pagkain ko. Sabi niya pa. Agad na umalis sa kantin at humahangos na pinuntahan ng boss niya. Nang naroon na siya, nakasimangot ito at masama ang tingin sa kanya. Bakit sir? Ikaw, sinong may sabi sa'yo nakakain ka sa kantin kasabay ng iba? Hindi mo ba alam na ayokong may nakakasalumuha kung nakikisalamuha sa mga tao? Ang daming sakit na dala ng mga yon. Hala sige, mag-shower ka at magpalit ng damit. Galit na utos nito. Pero sir, wala naman akong dalang pamalit. Pwede po bang palampasin mo na lang muna ngayon? Bukas promise, magbabaon na lang ako ng lunch. Pakiusap niya. Sige, umuwi ka na at bukas ayokong uulitin mo pa ito. Kapag gusto mong mag-lunch, kasama nila, dapat bagong paligo kapag balik mo, okay? Sigaw nito. Yes sir, sagot niya. Nagtataka siya kung bakit napakasungit nito sa lahat. Pagtataka na may kasamang awa dahil alam niyang napakahirap mabuhay ng ganon. Ilang araw nang lumipas at unti-unti na niyang nagagamay ang mga ayaw at gusto ng binata. Tingin niya rin ay haka-haka lang ang sinasabi ng mga kasama na sobrang sama ng ugali nito. Napatunayan niyang mali dahil halos wala namang ipagawa sa kanya si Tadeos, kundi mga schedule lang naman. Ang tanging totoo lang ay ang pagiging masungit nito at cold sa lahat ng oras. Bakit mo ako tinitingnan? Nakasimangot na tanong nito. Wala lang po. Napapaisip lang ho ako kung bakit kaya para kang galit sa mundo at galit sa lahat ng tao. Kaya tuloy ang tawag sa'yo ng mga tao eh. Natigilan siya. Naalala niyang baka magalit ito at parusahan pa sila ng mga kasamahan niya. Yan ang napapala mo kasi yung grupo ni Flora ang sinasamahan mo. Puro na lang kay chismisan. Ano, tinatawag nila akong dragon, halimaw at kung ano-ano pa? Ang akala ba ninyo hindi ko alam yun? Ha? Alam mo pala sir? Napapikit na lamang si Tadeos dahil sa sobrang kainosentehan ng dalaga. Saang simbahan ka ba lumaki? At ganyan ka na lang, kawalang muwang. Nako sir, sorry ha. Lumaki kasi ako sa bahay ampunan na puro mga madre ang mga nangangasiwa. Ganito lang po talaga ako. Pasensya na. Napayuko siya dahil ayaw niyang mapagalitan siya ng husto ng amo. Anyway, anong schedule ko para bukas? Pag-iiba nito ng usapan. Bukas po sir. Nakatakda ka magpunta sa airport para salubungin ang lolo at lola mo. Bukas po ang dating nila from Canada at gusto nilang ikaw na mismo ang sumundo sa kanila. What? Talaga bang kasama yun sa mga schedule ko? No sir, actually, kakikita ko lang po sa message niyo sa email. Nabasa ko po yung email sa inyo ng dati niyong sekretary. Nakalimutan na ho niyong sabihin sa inyo at dahil sa tingin ko mas mahalaga na masundo niyo sila, kaya naman inuna ko na sa mga schedule niyo. Sagot niya. Hindi ko sila susunduin. Kung gusto mo ikaw na lang. Sabi nito sabay talikod. Napamaang naman siya at nasundan ng binata. Pero sir, lolo at lola mo sila. Hindi ka ba excited na makita sila? Tanong niya habang sinusundan ng binata. Bigla itong lumingon sa kanya at natigilan. Ano? Dapat excited kang makita sila. Lolo at lola mo sila. Alam mo sir, hindi lahat ng tao nabiyayaan ng pamilya. Alam kong wala ka ng pamilya kundi sila na lang. So bakit ayaw mo silang makita? Wow, nililecturean mo ba ako? Nakakunot ang noon itong tanong sa kanya. Hindi naman po sa ganon. Alam ko na bago lang tayong magkakilala. Pero kahit na paano, nagtanong-tanong ako tungkol sa'yo at nalaman kong ang ulila ka na rin sa mga magulang at sila na lang ang pamilya mo. Ako kasi lumaking. Kaya lang, tumunog na ang bell hudyat na uwian na. Hindi na niya natapos ang mga sasabihin. Okay, go ahead. Umuwi ka dahil ayokong marinig ang pangaral mo, sister. Sabi nito na may kasamang panguuyam. Naiiling na tinalikuran na lang siya nito
at nagtuloy sa silid na hindi niya pwedeng pasukin. Tumalikod na rin siya at nagpa siyang umalis sa opisina nito. Nasa bahay na siya kasama sina Flora. "O Lia, bakit tulala ka? Kanina ka pa nakatingin dyan sa company phone na ipinahiram sa'yo. Tapos wala kang ginawa kundi ang bumuntong hininga. Bakit ba?" Tanong ni Flora. "Ha? Kasi nalulungkot lang ako para sa boss ko. Siya na lang at ang lolo at lola niyang magkakapamilya pero ayaw niya pang sunduin. Bakit siya ganun? Ang sarap ng may natatawag kang pamilya, hindi ba? Kapag nawala sila, pagsisisihan niya yun, malulungkot siya." Sagot niya habang nilalaro ang cellphone. "Ano ka ba? Si Mr. Dragon? Wala naman talagang puso yun eh. Lahat inaaway. Wala nga siyang nakasundong manager eh. Lahat din ng mga executive ng kumpanya, siya ang pinoproblema, yung ugali niya. Bukod sa halimaw na siya, sobrang gaspang pa ng ugali." Sabat ni Erica. Galing ito sa kusina at may dalang isang bowl ng noodles. "Grabe naman ang description niyo. Sobra naman yata." Hindi makapaniwalang sagot niya. "Hay nako, nagtataka nga kami sa iyo eh, na kahit ang sama ng trato niyo sa iyo eh, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Ano bang pinakain niya sa iyo?" "Well, isang araw ka pa lang naman." Sabi ni Liza. "Correct." Segunda ni Flora. "Tsak na katagalan, makikita mo na ang pagiging dragonon. Nako, sino ba yung huli? Si ano? Sino nga yun?" Tanong nito kina Liza at Erica. "Si Janice, ayun nag-resign, hindi na nakatagal. Pang-ilan ka na ba sa lahat ng sekretary niya? Ikaw na ang pang-16. Talaga? Pang-16 na pala ako? Okay lang yun, ako na ang huli." Natatawa niyang sabi. Sabay tumayo na siya. "O teka lang, may chika pa ako. Ayaw mo bang marinig?" Pigil ni Erica. "Ha? Ano naman yun?" Nagtataka niyang tanong, tapos napaupo siyang muli. Hinawi niyang mahaba niyang buhok at iniipit yun sa kaliwang tenga para marinig maigi ang mga sasabihin ni Erica. "Eto na nga, may nalaman akong chismis. Nalaman ko na yan palang si Sir Dracula. May pinag-aral daw siyang isang bagets. Sabi nga jowa niya raw eh. Tapos nalaman ng parents niya, kaya naggalit ang daddy niya. Yun siguro ang dahilan kaya until now, wala pa siyang jowa o asawa." "Nako Erica, baka love niya pa rin yung bagets. Babatain pa lang mga tipo niya, no?" Palatak naman ni Liza at Flora. Kayo talaga? Tama na nga yan. Ang mabuti pa, tigilan na ninyo ang pag-uusap tungkol dun sa tao. Alam niyo bang alam niya ang mga bansag niyo sa kanya? Pero sa kabila nun, hindi niya kayo pinaparusahan. Kaya tigilan niyo na yan." Sabi niya tapos tumayo na. Malungkot siya dahil sa kanyang narinig. Hindi niya inaakala na may ganong chismis ang mga kasama patungkol sa boss niya. Hindi niya alam kung bakit para namang kinukurot ang puso niya para sa boss niya, ngunit naalala niyang ganun din siya noon. Pinag-aral ng isang mayamang tao na hindi niya kilala. Kakatuwa naman. Ako naman pinag-aral ng hindi ko kilalang tao noon. At bakit ako nasasaktan? Siguro, ayoko lang talaga ng ganun. Ang turo ni na sister, huwag mag-isip ng masama sa kapwa. Nasabi niya sa isip. Muli niyang nakita ang cellphone na ipinahiram sa kanya ng kumpanya at naisip na i-message na lang ang boss. "Good evening sir, paalala ko lang po bukas, 7 AM po ang dating ng eroplano." Chat niya sa binata. Ngunit hindi man lang ito nag-reply, kaya muli siyang nag-chat. "Sir, pag-isipan mo, minsan lang naman sila narito at sila na lang ang pamilya mo. Sana maisip mo na hindi na sila magtatagal, matatanda na sila. Baka pagsisihan mo balang araw na hindi mo sila pinansin. Tandaan mo na palaging nasa huli ang pagsisisi." Sabi niya sa chat. "Shut up and stop lecturing me. Hindi kita ina at wala kang alam sa buhay ko. And also stop searching me. Hindi totoo ang mga nakasulat sa online. Kaya pwede ba? Tigilan mo ko." Sagot nito sa chat lang din. "Isa pa nga pala, stop using this phone for your own. This is a company phone. Use it only for my business and other work activity." Dugtong pa nito sa naunang sinabi sa chat. "Okay sir, sorry, I don't have my own phone at isa pa ginagawa ko lang naman ang trabaho ko." Reply niya. "At anong trabaho? Ang makialam?" "Hindi po, magpaalala." Sagot niya, tapos nagsalita sa harap ng cellphone. "Pasalamat ka pa nga nagkikare ako sa'yo dahil boss kita. Kung ayaw mo, diwag." Pagalit niyang sabi, tapos nabitawan na ang cellphone.
Hindi na ito nag-reply pa, bagay na ikinatakot niya. Patay, may trabaho pa kaya ako bukas? Pabulong niyang bulala sa sarili. Napaka mo naman kasi, Lia. Bakit mo ba siya pinapangaralan? Naiinis niyang nasabunutan ng sarili. Kinabukasan, maaga siyang nagising. 6:00 pa lang ng umaga'y nakaligo at nakabihis na siya. Yun pala ang oras na kagigising pa lang ng mga kasama. Oh, ang aga mo naman? Takang tanong ni Flora. Kasi ngayon ang dating ng mga lolo at lola ni Sir Tad. Sagot niya. Sinong Tad? Si Sir Tad. Si Sir Tadeus. Kau talaga pinaiksi ko lang eh. Si Dracula. Hindi kasi namin siya kilala sa pangalan niya. Sorry Dito sa bahay na ito hanggang sa opisina, hindi namin siya tinatawag sa pangalan niya. Kaya ayun, munti ko nang makalimutan. Palatak ni Flora. Kayo talaga? Mauna na nga ako sa inyo. Sabi niya lang, tapos tuluyan ng lumabas ng bahay. Naiwan ng 3 babae na napapailing. Ni hindi nila makuha ang sobrang kabaitan niya. Nung nagpaulan ba ng kabaitan at katangahan sa lahat ng sumalo? Tanong ni Liza kay Flora. Malamang, laking orphanage eh. Puro madre ang kasama kaya gano'n na lang siya kabuti. Well, okay na rin yan. Masyado na raw tayong masama. Sabi ni Flora sabay nagtawanan ng mga ito. Nasa airport na siya ng bandang 6:30 ng umaga at hawak niya ang isang placard at tinataas yon nang bigla na lang may kumuha ng hawak niyang yon. Ano ka ba? Bakit sobrang aga mo naman? Tsaka bakit may hawak ka pang ganyan? Pwede mo namang tawagan si Lola. Sita ni Tadeus sa kanya. Natulala naman siya at hindi agad nakagalaw. Natigilan lang muna siya at nakatitig sa mukha ng amo. Anong ginagawa mo rito? Nagbago na ba ang isip mo? No, may business meeting ako rito at hindi ko rin alam ang iba ko pang schedule. Hindi ka sumasagot kanina pa kita tinatawagan. Ano bang nangyari sa phone? Sabi mo wag kong gamitin, kaya inoff ko na muna. Sagot niya. Kahit kailan may pagkatanga ka, sinabi ko bang i-off mo? Ang ibig kong sabihin. Natigilan na lang ito nang tingnan niya ito ng may inosenteng muka. Di bali na nga lang, nakakainis. Bulalas nito at iniligid ang tingin sa iba. Hanggang sa nakita nga nito ang mga matatanda na naglalakad na at may mga tulak na strolley para sa kanilang mga gamit. Agad na kumaway ang mga ito sa kanila na agad din niyang napansin. Apo! Apo! Sigaw ng mga ito. Ngunit sa halip na lapitan ay tinalikuran nito ang matatanda. Lolo! Lola! Masigla niyang bati sa mga ito tsaka mabilis niyang nilapitan. Kumusta na po kayo? Pasensya na po kayo, medyo may topak lang nga po ninyo. Pero mamaya po wala na yan. Pabulong niyang sabi sa matatanda. Ano ka mo? Sinasabihan mo ang boss mo ng ganyan? Galit na reaksyon nito sa ibinulong niya. Ang lino naman ang pandinig mo, sir. Totoo naman, may topak ka lang ngayon. Pero mamaya okay ka na, di ba, sir? Sabi niya sa binata na tumaas baba pa ang kilay at pilit nang umingiti. Totoo ba yun, apo? Ano bang kinakatopak mo? Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago, Tadeus. Sabi ng matandang lalaki. Ako nga po pala si Aurelia. Leo for short. Agad niyang inabot ang mga kamay ng matatanda para magmano. Aba, ang bait mong bata. Ikaw si Lia. Okay, mabuti naman at merong mabait na nobya ang apo namin at sinamahan mo pa siya para masundo kami. Lola, hindi ko siya nobya. Sekretary ko siya. Paglilinaw ng binata. Ganun ba? Hayaan mo na. Uso naman yun ngayon. Love affair with my secretary. Yun ang title ng huling pelikulang napanood namin ng Lola Celia mo sa sinihan. Sabat ng matandang lalaki. Lolo, hindi nga. Malaki ang tanda ko sa babaeng yan. Tsaka na pag-uusapan ng mga ganyang bagay. Umuwi na kayo agad. Ipapatawag ko ang driver ko. Sabi ni Tadeus. Hindi ba? Sabi mo kakain muna kayo sa isang restaurant tapos bukas mamamasyal kayo. Yun ang schedule. Bulalas niya. Ano? Galit at kunot ang noo na napalapit sa kanyang binata. Hinila siya nito palayo sa mga matatanda. Anong ginagawa mo? Hindi ba marami akong schedule na trabaho at meeting? Anong sinasabi mo? Wala na, sir. Kinansela ko na ang mga yon. Clear na ang schedule mo ngayon hanggang bukas. So may oras ka na para sa kanila. Bulalas niya ng mahina. Tapos tinalikuran ng binata at lumapit muli sa mga matatanda.
Lolo Sandro at Lola Celia, tara na po. May nakabang ng taxi sa atin. Ay, hindi pala. May dala pong kotse si Sir Tad. Sabi niya sabay lingon sa binatang amo. Ay nako, ginulat mo kami Tadeos. Ang akala talaga namin hindi mo na kami sisiputin at pagtataguan mo na naman kami. Tara na. Ayan ang mga ito sa kanila. Nasa loob na sila ng kotse. Nakasimangot pa rin si Tadeos sa kanya. Napapansin niya na panay ang lingon nito sa kanya at siya naman ay patay mali siya. Alam niyang galit ito dahil pinangungunahan niyang pagkansela ng mga schedule nito sa opisina. Hindi niya kasi akalaing papayag agad ang ibang executive director nang magpaalam siya at humingi ng permiso para sa 2 days leave ng kaniyang boss na kanina lang niya ginawa. Grabe ka, kahit kailan pala hindi ka pa nag-day off, kaya pala gulat na gulat sila at natutuwa ang lahat. For the first time raw magde-day off ka, ngayon lang daw nangyari to. Masaya niyang sabi. Shut up! Tangi nitong sagot sa sinabi niya. Talaga, totoo naman iyon na po. Ngayon ka lang nag-day off. Mabuti naman at naisipan mo kaming bigyan ng oras ngayon. Nakangiting sabi nito. No, Lolo and Lola, alam naman ninyo na napaka-busy ko. Sagot ng binata. Kung ganon, hindi mo pa pala kami napatawad. Wala na ang mga magulang mo. Stop it! Bulalas ni Tadeo sa lolo nito. Laking gulat niya nang sigawan nito ang lolo at lola. Sir naman! Nagulat din ang tatlo dahil napalakas din ng bahagya ang boses niya. Hindi mo sila dapat nasigawan kahit nagaano pa ang galit mo. Bumaba ang tinig na sabi niya. How dare you! Mahinang sabi nito habang masama ang tingin sa kanya. Umiling na lamang na ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Ikinapagtaka niya ang paghinto nito sa isang malaki at mamahaling hotel. Bakit dito mo inihinto? Huwag mong sabihin na iti-check-in mo lang sila rito at hindi sa bahay mo patutuloyin. Ang ingay mo. Pwede ba kahit na sandali manahimik ka? Singhal nito sa kanya. Kaya ako sila dinala rito dahil dito ang tirahan nila, okay? Wala nang mansyon dahil matagal ko nang pinagbilang mansyon nila rito. At ako sa opisina nakatira. Ngayon alam mo na. Galit na tanong pa nito tapos tinalikuran siya. Neng, Lia, pasensya ka na sa apo namin pero salamat ha. Matagal na panahon na nang huli kaming kausapin at pansinin ni Tadeos. Ngayon na lang uli, simula nang dumating ka. Ilang taon ka na bang sekretarya niya? Halos mag-iisang buwan pa lang po. Pasensya na po kayo. Alam kong masyado akong nanghimasok sa buhay ng boss ko. Sorry po talaga. Sabi niya. Hindi, huwag kang mag-sorry. Kami nga ang dapat mag-sorry dahil madalas kanyang masigawan. Pero salamat ulit. Tayo na't samahan mo kaming kumain. Sabi pa ni Lola Celia sa kanya at hindi na binitawan ang kamay niya. Nakita na lang niya na may ilang staff ng hotel ang lumapit para kunin ang mga gamit ng matatanda. Humantong sila sa restaurant na nasa hotel din at talaga namang nalula siya sa dami ng mga pagkaing nakahain sa mesa. Ilang ulit niyang nalunok ang laway niya dahil tila ginutom siya. Oh, sige na iha, kumain ka't sabayan kami. Sabi ni Lolo Sandro. Sige po. Sagot niya kahit na nahihiya. Palingalinga siya at nakita niya si Tadeos na nasa kabilang mesa, mag-isang kumakain at umiinom pa ng kape. Kape? Katanghali ang tapat na? Bulalas niya sa isipan habang nakatingin siya sa binata. Lola, wait lang po Kailangan ko lang sabihin kay Sir Tad na sumalo sa atin. Paalam niya sabay tayo. Nako! Pipigilan sana siya ng matandang babae pero hindi na nga siya nahabol nito dahil sa mabilis na siyang lumakad papalapit sa kinauupuan ng binata. Tumayo siya sa harap ng boss niya. What? Hindi ba okay na sila? Kumain na kayo ron. Pagkatapos pwede ka nang umuwi. Sabi lang nito pero hindi naman nakatingin sa kanya kundi sa laptop. Mabilis niyang naibaba ang monitor noon at kinuha. What the? Talaga bang iniinis mo ko? Ginagalit mo ko? Masama ang tingin na pinukol nito sa kanya. Oo, magalit ka na kung magalit sir. Okay lang din kung bukas wala na akong trabaho. Pero ayoko nang binabastos mo sila. Kaya sana pakitaan mo sila ng maayos. Hanggang nandito pa ako. Gawin mo na lang ang asal na yan kapag wala na ako, pwede? Matapang niyang utos sa binata.
Alam niyang wala siyang karapatang utusan ng amo, pero hindi niya masikmurang hindi makialam. Ayaw niya talagang makakakita ng mga matatandang binabastos ng mas nakakabata. Muling masamang tingin ang ipinukol nito sa kanya. Tila ba walang magawa ng mga oras na yun si Tadeo sa mga inuutos niya. Tumayo ito at padabog na kinuha ang wallet at nag-iwan ng bayad para sa kape. Ni walang bawas ang tinapay na in-order nito. Napapailing siyang sunundan ng tingin ang binata. Napalingon siya sa table nito at kinuha ang isang pinggan na may lamang tinapay. Grabe, ang mahal nito tapos iiwan lang niya. Okay lang sanang magtip pero dapat inubos niya yung pagkain. Grabe naman. Bulalas pa niya at dinala sa table nila ang pagkain. Tapos nakita niya ang binata na nakaupo na rin doon, nakaharap pa sa inuupuan niya. Inilapag niya sa harap niya ang pinggan na may lamang tinapay. Patay gutom ka ba? Tira-tira ko na yan ha. Bakit kakainin mo pa? Inis na sabi nito habang nakaupong pasandal at naka-cross arms pa sa tapat ng dibdib. Nako, sayang Alam mo sa tinirahan ko noon, bawal ang ginawa mo. Bawal magtira ng pagkain sa mesa. Maraming nagugutom sa mundo na walang magawa kundi magtiis kasi wala ngang pagkain. Ang hirap sa'yo, palagi mo ikinukumpara ang lahat sa'yo. Tadeos, sobra ka na sa kanya. Sita ng lolo nito. Why? Natawa pa ito ng mapakla bago muling nagsalita. Anong mali sa mga sinabi ko? Totoo naman yun, hindi ba? Baling nito sa kanya na halatang may pangiinis. Ilang oras pa yung lumipas at nagpaalam na siya nga alis. Ngunit nalungkot siya nang malaman niyang iiwan na rin ni Tadeos ang matatanda. Apo, babalik ka pa ba rito para makasama ka pa namin? Tanong ni Lolo Sandro. Hindi na ako babalik. Marami akong nakabingbing trabaho. Sagot nito, kaya bigla ring nalungkot ang lolo nito at nakita niyang kalungkutang yon. Hayaan mo na lolo, tiyak na babalik kami sa susunod na araw. Sige na po, magpahinga na kayo. Bye po. Masigla niyang sabi tapos nauna nang lumakad palabas ng hotel. Nang nasa labas na siya, nagulat na lang siya nang hawakan nitong biglang isang palapulsuhan niya at hinila siya papalapit sa kotse nito. Agad na binuksan ang pinto ng kotse at patulak siyang pinasakay. Aray ko naman! Pasinghal niyang sagot habang pinapasok siya nito sa loob ng kotse. Tsaka nito isinara ang pintuan at lumigid sa kabilang side. Hindi siya kumikibo pero nagsasalubong ang mga kilay niya. Bakit mo ako pinasakay dito sa kotse mo, Sir Tad? Uuwi na ako Kaya ko namang umuwing mag-isa. Sabi niya. Yang nguso mo ayusin mo. Sa sobrang haba hindi ko alam kung pwede nang sabitan ng kung ano. Ihahatid na kita. Pahapon na at bukas ayokong aayain mo ko para bumalik dito. Sagot nito habang pinapaandar ang makina. Hanggang sa umandar na ang kanilang kotse, hindi na niya pinansin ang binata. Doon siya tumingin sa may bintana. Anong schedule ko bukas? Tanong nito sa mahinahong tinig. Wala, kasi nga hanggang bukas ka pa dapat dun sa poder ng lolo at lola mo. Kailangan ka pa nilang makasama, at least 2 days man lang. Giit niya. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ko nga sila gustong makasama at ayoko. Bakit nga? Ano bang problema? Bakit nagalit ka sa kanila? Well, natitigilan niyang sabi. Oo nga pala. Wala naman akong karapatang makialam. Okay, sige sir. Ihinto mo na lang muna sa tabi. May bibilin ako sa convenience store. Pinapabili ni Flora. Pagdadahilan niya. Ang totoo, gusto lang niyang mapag-isa at nakakaramdam siya ng lungkot. Inihinto ni Tadeos ang kotse at bumaba nga siya. Tapos pinaandar na nito ang sasakyan at inakala na niyang iniwan siya ng binata. Naupo siya sa upuang napapayungan ng malaking payong. Pansamantala siyang nag-isip-isip sa lugar na yon. Naisip niyang bumili ng ice cream pero nakita niyang isang lalaking hindi niya kilala at inaabutan siya ng ice cream. Kunin mo na to. Alam kong yan ang balak mong bilhin. Nakangising sabi nito. Sino ka? Hindi ako tumatanggap ng bagay sa hindi ko kilala. Oh, come on. Huwag ganon. Kilala nga kita Ikaw yung bagong sekretary ng pinsan ko. Bukas makikilala mo ako sa kumpanya. Ako ang pinakabagong miyembro ng executive directors. Kaya palagi tayong magkikita. Sabi nito. Sino ka nga? Cyrus Everhart. Pakilala ng lalaki. Kita niyang halos kaidaran niya lang ang lalaki. Oops,
Binata ako at kaedad mo. Si Tandang Tadeus, matanda sa'yo ng 4 na taon. Mas bagay tayo. Nakangisi pa ring sabi nito. Tumayo na siya. Ayaw na niyang magtambay roon dahil hindi okay para sa kanyang binibigkas nitong mga salita. Okay, nice meeting you. Mauna na ako. Oh, wait lang. Mag-enjoy muna tayo. Mas okay akong kausap kaysa kay Tanda. Sabi pa nito. Wala kang sense kausap. Yung pagtawag mo palang sa kanyang Tanda, hindi na okay para sa akin eh. Nangangahulugang wala kang kwentang tao. Hindi marunong gumalang, rumespeto, at higit sa lahat, bastos ka. Kaya hindi kita gustong kausap. Tapos tuluyan niya itong tinalikuran. Kahit na hindi niya alam kung bukas ay ano ang magiging bunga ng mga ginawa niya. Lingid sa kalaman nila na naroon pala si Tadeus sa likod ng pader malapit sa convenience at pinapakinggan ito ang usapan nila. Lihim na natatawa at napapangiti sa inabot ng kaniyang pinsan buhat sa dalaga. Grabe yun ah. Paano siya natatagalan ni Tandang Tadeus? Naiiling na lang nasabi ni Cyrus na sinundan siya ng tingin. Kinabukasan napakaagang nagring ng cellphone na hindi niya alam kung kanino. Hinahanap niya ang tunog na yon hanggang sa mapabango na nga siya ng tuluyan. Kanino bang cellphone yun? Pinatay ko naman yung company phone. Paanong tutunog yun? Nakuha niya ang bag na dala niya kahapon at nang kalkalin niya ang loob nun, nakita niyang isang cellphone na may tumatawag. Sinagot niya yon. Bakit bang tagal mong sumagot? Sumisigaw na tanong ni Tadeus mula sa kabilang linya. Nailayo niya pa yun sa tenga niya dahil sa nakakabingi ang malakas na boses ng binata. Kanino ba tong cellphone? Malay ko ba na narito ang cellphone mo? Sagot rin niya. Inilagay ko talaga yan kasi alam ko na papatayin mo na naman ang company phone. Pumasok ka na ngayon at marami akong gagawin. Ikaw lang ang nakakalam ng schedule ko kaya pwede pumasok ka na. Bulalas nito. Hindi pwede, nakalive pa ako. Pinayagan ako eh. Ikaw nga rin nakalive eh. Kaya ang mabuti pa, puntahan natin ang lolo at lola mo. Yun ang gagawin ko ngayon. Sorry talaga sir. Sabi niya sabay patay ng linya ng cellphone. Pasado 7:00 ng umagay nasa hotel na siya kung saan naroon naka-check-in ng matatanda. Alam niya na ang mga itong may-ari ng hotel. Na isang ikinatuwa niya na rin dahil hindi naman kailangan ng mga ito na magluto. Pero may dala pa rin siyang pagkain para sa mga ito na siya mismo ang nagluto. Nasa tapat na siya ng room ng mga ito nang bigla yung bumukas. Nanlaki ang mga mata niya nang mabungaran si Tadeus. Sir, bakit narito ka? Di ano pa, para magtrabaho ka. Singhal nito sa kanya. Dinala ko na ang trabaho ko rito kasi hindi ka rin naman titigil eh. Hindi kasi ako mapakali kapag wala sa tabi ko ang sekretary. Half ng trabaho ko. Ikaw ang nakakaalam. So bakit mo ko pinapahirapan? Baka gusto mong matanggal. Tadeus, bakit mo naman tinatakot ng ganyan si Leah? Gulat na tanong ng lola nito. Tapos lumapit sa kanila at marahang hinawi ang apo na noon ay nakaharang sa daraanan niya. Leah, halika. Dito na tayo mag-usap at kung may trabaho ka, pwede naman dito. Meron kaming silid-aklatan. Pwede kayo roon mag-work. Giit pa uli ng matanda habang hinihila siya papasok ng loob. Inayin na naman siya nito patungo sa harap ng lamesang puno ng makakain. Iha, kumain ka na muna. Hayaan mo ang apo kong si Tadeus. Alam mo kasi nung 20 anyos pa lang siya, sinanay na siya ng mga magulang na maging matatag. Kaya siya ganyan. Kahit nga noong matuto siyang magmahal sa maling babae, doon nagsimula ang kanyang pagiging masungit. Siguro mahal niya pa rin ang batang yun. Malungkot na nagbalik tanaw si Lola Celia. Bakit po? Ano po bang nangyari? Naging interesado siyang bigla sa kwento ng binata. Naalala niya rin ang sinabi ni Cyrus. Si Tadeus, umibig sa isang batang babae. 16 na taong gulang ang batang iyon. Samantalang siya noon ay 20 anyos na. Nalaman yun ng kanyang papa. At ng lolo niya. Siyempre natakot kami na baka mabuhos ang atensyon niya sa batang babaeng yun na lumaki sa bahay ampunan. Hindi yun ang pangarap ng lahat para sa kanya. At isa pa itong kumpanya nga ang kailangan niyang atupagin. Pero hindi namin akalain na tuluyan na siyang mababaliw sa trabaho. Ngayon, pinagtutulakan na namin siyang mag-asawa ay ayaw naman niya.
sabi ng lola. Agad siyang nakadama ng lungkot para sa amo. Lola, baka naman mahal niya pa rin ang babae. Nasaan na po bang babaeng yun? Hindi ko na alam. Ang alam ko lang ay naroon pa rin ang bahay ampunan. Si Tadeos naman noon ay pinalayas ng ama niya para matuto. Sagot ng matanda. Siguro, kaidaran mo ang babaeng yun ngayon. Sabi pa ng matanda. Hindi ba apo niyo rin po si Cyrus? Nakilala ko siya kahapon eh. Sabi pa nga niya, babalik na siya sa kumpanya. Si Cyrus. Hindi namin siya lihitimong apo. Apo lamang siya sa turing. Inampo namin siya ng isa sa mga pamangkin namin. At may malaking tungkulin na rin siya sa kumpanya. Nakilala mo pala siya. Siya ang kaidaran mo. Hindi si Tadeos. Mabutit nakilala mo siya. Okay rin naman. Kung liligawan ka niya, papayag ka pa. Ngunit bigla nilang narinig ang malakas na pagtikim sa likuran nila. Sabay pa silang napalingon sa gawing yon na kinatatayuan ni Tadeos. Kung tapos ka ng kumain, baka naman pwedeng magtrabaho ka na. Kung hindi lang naman nakakahiya sa'yo. Salubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa kanya. Okay sir. Tatapusin ko lang po ang pag-aalmusal ko. Sige na po sir. Mauna ka na sa library. Nagawa pa niyang itaboy ang binata. Agad namang tumalikod ito at naunang nagbalik sa silid aklatan. Mukhang gusto ka niya. Bakit ang bait niya sa'yo? Pabulong na tanong ng matandang babae. Hindi po lola, baka tumalab ng dasal ko para sa kanya, yung bumait siya. Bulong rin niya sa matanda. Tapos kumuha ng pinggan na may tinapay at isang tasa ng kape. Binitbit niya yon patungo sa library. Sir, kape ka na muna. Kumain ka na ba? Coffee na lang. Sagot nito kahit na hindi nakatingin sa kanya. Abala ito sa pagbabasa ng ilang papeles. Ano ba yung binabasa mo? Trabaho, ano pa ba? Masungit na sagot nito. Okay, ang schedule mo bukas, kausapin si Cyrus at ituro sa kanyang mga dapat niyang pagtuon ng pansin sa kumpanya. Ayoko, bahala siyang mga pa sa trabaho niya. Di ba maraming magaling doon? Doon na lang siya magpaturo. Malamig na sagot ng binata. Mr. Sungit, alalahanin mo, mas bata siya sa'yo kaya sana maging mabait ka rin sa kanya, kundi baka maging dahilan pa yan ng di pagkakaunawaan. Nasabi niya habang inaayos ang mga schedule na nasa phone. Mahilig kang makialam at mag-sermon. Ano bang palagay mo sa sarili mo? Nagtataka na nga ako kung bakit kita sinusunod. Ngayon lang nangyari to. Mahina pero may himig na inis na sabi ng binata. Tumayo ito sa harapan niya at pinakatitigan siya. May galit sa mga mata nito na hindi niya maunawaan kung saan galing. Sorry na sir, pasensya ka na. Hayaan mo na hindi na mauulit. Sabi niya na kinakabahan. Huwag, ayokong makita na natatakot ka sa akin. Ituloy mo lang ang tapang mo. Ipagpatuloy mo lang ang kawalang galang mo. Actually, nakakapagtaka talaga. Sabi pa nito, tapos inalis ang suot na salamin at saka siya pinagmasdan muli. Naiiling na lang itong umalis sa harapan niya at nagtungo sa labas ng silid. Siya naman nakatingin lang, hindi niya alam kung ano ang gusto nitong ipakahulugan. 2 linggo nang lumipas, nakabalik na rin ang matatanda sa Canada. Siya naman ay nagbalik din sa normal na trabaho niya bilang sekretary ni Tadeos. Sanay na siya na palaging pinagtatawanan ng lahat dahil nga sa pagiging sunod-sunuran niya sa kaniyang boss na ang tingin ng lahat ay napakasamang amo. Galing siya sa labas ng building dahil may pinabili sa kanya si Tadeos. Nang makita niyang isang babaeng napakapamilyar sa kanya, agad niyang nilapitan ang babae. Sister Anna? Nagugulat niyang tanong. Napatingin din sa kaniyang babae at bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Agad na napalapit sa kanya at nahila siya palayo sa kanilang building. Bakit ka narito? Anong ginagawa mo sa building na ito? Tanong ng babae. Diyan po ako nagtatrabaho. Sagot niya sabay turo sa building. Halika muna. Pwede ba tayong mag-usap? Sige. Sa totoo lang po, miss na miss ko na po kayo. Tara po, doon po tayo sa malapit na coffee shop. Ani niya sa babae. Tapos sabay na nga silang tumawid ng kalsada at nagpunta sa coffee shop. Pagdating doon, ay nag-usap sila ng babaeng dating
nangangalaga sa kanya sa bahay ampunan na tinirhan niya. "Kumusta ka na?" tanong ni Sister Ana. "Ayos naman po ako. Pinalad pong matanggap sa isang scholarship program. Hanggang college po ay napaaral ako ng isang hindi ko nakikilalang sponsor. Kayo po, kamusta kayo?" "Matapos po akong paalisin doon nawala na po ako ng balita sa inyo." "Siya nga po pala, bakit po kayo naroon sa tapat ng building ng mga Everhart?" "Aurelia, yun na nga ang dahilan. Gusto kong kausapin si Mr. Thaddeus Everhart. Sasabihin ko lang din sana sa kanya na buhay ka pa at ikaw ang babaeng pinag-aral niya." Nasabi nito. Nalaglag ang panga niya sa gulat. Ano? Ako ang pinag-aral niya? Ibig mo bang sabihin siya ang secret sponsor ko?" Gulat niyang tanong. "Oo, at may mga dahilan siya kung bakit hindi siya maaaring magpakilala sa'yo." "Sister, totoo ba yan? Pwede bang wag mong ipaalam sa kanya? Wag mong ipaalam na ako yun." Pakiusap niya sa dating madre. "Pero bakit ayaw mong malaman niya? Basta, kung pwede wag mo nang ipaalam. Ako na lang ang magsasabi." Pumayag naman ito at mula nga nooy hindi na niya nakita pang muli si Sister Ana. Ni sa panaginip hindi niya naisip na ang laking nagpaaral sa kanya at iginagalang at hinahangaan niya ay si Thaddeus pala. Ni minsan, hindi sumagot sa mga sulat ang secret sponsor niya at ngayon, malalaman niyang kasama na niya ito sa trabaho. Ilang araw pang lumipas at mula noon ay palagi na siyang balisa at natutulala. Habang nagtatype ng panibagong schedule ng kanyang boss, hindi niya alam na nasa tabi na niya ito. "Ano bang dahilan at nagkakaganyan ka? Tingnan mo nga yung trabaho mo, kung matino pa." Seryosong tanong nito. Pasensya na po kayo sir. Marami lang gumugulo sa isip ko." Pagdadahilan niya, agad niyang inayos ang mga letrang tinatype niya sa computer. "Okay, mamaya sabay na tayong mag-lunch." Bili nito na ikinapagtaka niya. First time ba yun? Parang ngayon lang kitang narinig mag-aya ng lunch." Sabi niya. Napalingon ito at nakakunot na naman ang noo. "Natutuwa lang ako kasi sa lahat ng naging sekretary ko, sa'yo lang gumaan ang mga trabaho ko. So, wala ba akong karapatang ilibre ka?" Hindi naman po sa ganun sir." Sagot niya agad. Tapos tumayo sa kinaupuan at nagligpit. Oras na rin kasi ng pananghalian. Habang naglalakad sila nakasalubong nila si Cyrus na mahilig mangulit at mang-alaska kay Thaddeus. Ngumiti at kumindat pa ito sa kanya. "Siya nga pala pinsan, malapit na ang botohan ng bagong chief executive. Ready ka na ba?" Nanguuyam na tanong nito. "Bakit? Sa tingin mo ba may pag-asa ka laban sa akin? Yang utak mong walang laman? Kahit na kailan, hindi yan papanigan ng mga board members." Sarkastikong sagot ni Thaddeus. Talaga? Tingnan natin, paano kaya kung lumabas agad ang baho mo at hindi ka nila panigan?" Ngumisi ito at pinatutunog pa ang mga labi sabay talikod. Sa puntong yon, kinabahan na siya. Naalala niya si Sister Ana na nakita niya at naisa nang makipag-usap kay Thaddeus. Simula nang malaman niyang ang amo pala ang naging lihim niyang sponsor at nagpaaral sa kanya nung high school siya, nakadama na siya ng hindi may paliwanag na pakiramdam. Natatakot siya na siya pa ang maging dahilan ng pagbagsak ng kanyang boss. Alam niyang nagiging chismis na naman ang pangyayaring yon. At ayaw niya nang lumala. Natulala ka na. Ang lalim na naman ang iniisip mo. Tara na sa kantina." Aya nito at nauna pang lumakad. Nang naroon na sila sa harap ng kantin, sinikap niyang pigilan ito. Sir, sa labas na lang kaya tayo kumain. Alam mo na, narito yung mga taong..." Natitigilan siyang banggitin ng iba pang empleyado na naninira sa binata. "I don't care. Tara, nagugutom na ako at huwag ka ng choosy. Alam kong gusto mo lang na sa restaurant kita ilibre. Sorry ka na lang, hindi pa ako tapos sa inis ko sa'yo dahil dun sa ilang araw mong pakikialam sa akin para samahan ng mga matatanda." Marahan siya nitong hinawi para makaraan ito papasok sa kantin at nagtuloy sa bilihan ng pagkain. Lumingon pa ito sa kanya nang makitang nakatigil lang siya sa kinatatayuan niya at sinenyas ang lumapit para kumuha ng pagkain. Kumuha sila ng tray. Kumukuha siya ng pagkain alam niyang mura lang at kaya niyang bayaran. Pero nagulat siya nang ikuha siya nito ng masasarap na putahe at mamahalin pa.
Ano ba? Bakit mo ko nilalagyan yan? Ayoko niyan. Tahimik. Tanggapin mo na lang dahil ako naman ang magbabayad. Hindi ako cheap na tulad mo. May pera akong panlibre sa'yo at ililibre kita ng mga gusto ko. Sabi lang nito at hindi na napigilan ang binata na sandukan siya ng mga pagkaing pinangihinayangan niyang kainin. Nasa table na siya nang napansin nilang pareho ang napakaraming pares ng mga mata ng mga empleyadong naroon ang nakatuon sa kanila. Napayuko siya. Siya ang nahihiya sa mga ginagawa ng mga ito. Bakit ba sila ganyan? Bakit kailangan pa nilang titigan siya? Natanong niya sa isip lang. Masanay ka na. Sikat ako sa kumpanyang ito at hindi sila sanay na nakikita akong kumakain sa lugar na ito. Ngayon ko lang kasi itinapak ang mga paa ko sa kantina ito. Seryosong sabi ni Tadeos habang kampanting kumakain. Ikinagulat niya yon dahil tila nabasa ng binata ang laman ng isip niya. Laking gulat niya nang bigla na lang siyang subuan ito ng pagkain na lalong ikinataas ng kilay ng mga nakakakita. Open your mouth. Gusto kitang subuan. Masarap din kasi itong pagkain ko. I want to share with you. At para na rin lalo pang maintrigang mga makakati ang mga dila at malilikot ang mga isip. Sabi pa ng binata. Sir, pwede bang tigilan mo na to? Lalo ka lang nilang pagchichismisan. Malungkot niyang nasabi. It's okay. Basta ako masaya. Sagot nito nang umingiti at kumikindat pa sa kanya. Sa puntong yon parang kinigiliti ang mga tenga niya. Gusto niyang maniwala pero alam niyang imposible. Uwian ang lahat ng mga empleyado nang makita niyang boss niya na sub-sub pa rin sa trabaho. Pumasok siya sa loob ng opisina nito para sana magpaalam na uuwi na rin siya. Ang totoo, napakabait na amo ni Tadeos. Hindi niya alam kung bakit masama ang pagkakakilala ng mga tao sa loob ng kumpanyang iyon sa boss niya. Ni hindi siya nito binibigyan ng mabigat na trabaho, kundi ang gumawa lang ng schedule. Siya pa ngang nagkukusa na i-type ang ilang papeles na dapat i-encode, pero hindi ito nag-utos kahit kailan. Nakaranas lang siya ng pahirap sa binata ng una. Nang umalis ang lolo at lola nito, ang tanging ibinilin sa kanya ingatan na tulungan ng apo ng mga ito. At mula rin noon mas nalaman niya na si Tadeos ay biktima ng isang pangyayari na hindi nito magawang limutin. Sir, hindi ka pa ba uuwi? Tanong niya. Napalingon ito sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niyang hindi nakakunot ang mukha nito at maaliwalas nang tumingin sa kanya. Tumingin ito sa kanya ng tingin na may panunuyo at tila ba humihingi ng pangunawa. Tingin na halos makalusaw sa kaniyang kalooban. Hindi pa. Mauna ka na, para makapagpahinga ka na. Sabi nito bago muling ibinalik ang tingin sa computer. Kita niya ang pagod sa mukha nito at tila may pinoproblema. May maitutulong ba ako? Bilang sekretary mo, alam kong may maitutulong ako. Lalo na kung tungkol sa trabaho yan. Sige, tutulungan na muna kita. Tinangka niyang lumapit pero bigla itong tumayo at nilapitan siya para yakapin. Mahigpit na yakap at kinagulat niya yon. Anong nangyayari sa iyo, Sir Tad? Nauutal niyang tanong. Dama niya ang init ng katawan nito habang nakayakap sa kanya. Gusto ko kapag tinatawag mo akong Tad. Gusto ko kapag nag-aalala ka sa akin. Gusto ko kapag palagi mong inaalam ang pakiramdam ko. Gusto ko kapag palagi mo akong tinutulungan. Gusto kita kapag palagi kang nagsisermon. At gusto kitang palaging makasama. Yun ang gusto ko. Pabulong na sad nito sa kanya habang mahigpit siyang yakap. Hindi nila alam na may mga matang nakasilip sa nakauwang na pintuan at kinukunan sila ng video at litrato. Ilang oras nang lumipas buhat nang makauwi siya sa apartment na tinutuluyan nila. Nakahiga na siya sa kanyang kama habang nakatutok ang paningin sa kisame. Inaalala niya ang mga sinabi ni Tadeos sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Pero alam niya na isa iyong pagtatapat ng damdamin. Kung titingnan niya ang agwat ng mga edad nila, di hamak ng malaki ang tanda sa kanya ni Tadeos. Bagay na lalong nagpaniwala sa kanya sa mga sinabi ni Sister Ana na ito ang nag-sponsor sa kanya 10 taon nang nakakaraan. Naalala rin niya ang kwento ni Lola Celia na may batang babaeng lihim na inibig ang apo nila na nagmula sa bahay ampunan at naging dahilan ng sigalot sa pagitan ng mga magulang ng binata. At dahilan na rin
ng pagiging cold nito at kawalang pakialam sa mga tao sa paligid. Napabangon siya. Kung ganon, ako palang dahilan ng lahat. Anong klaseng pagkakataon ba to? Bakit ko pa siya naging boss? Bakit kailangan magkalapit kami? Kung kinakalimutan na niya ako, mas pahihirapan ko naman siya. Naaawa na ako sa kanya. Nasabi niya sa sarili. Kinabukasan, isang malaking revelasyon na naman ang tumambad sa kanya sa kanilang kumpanya. Sa bulletin board sa may lobby pa lang, kita na ng lahat ang mga larawan nila. Habang yakap siya ni Tadeus, lahat ay nagbubulungan, hindi makapaniwala. What? Ano to, Leah? Is that true? Napapamaang na tanong ni Flora sa kanya. Hindi ito makapaniwala sa mga larawang nakikita. Siya naman hindi makasagot. Hindi rin siya makatingin ng diretso sa tatlong babae na kasama pa niya mismo sa apartment. In short, hindi niya magawang pagsinungalingan ng lahat. Oh my siomay, may ganyan ka palang sekreto sa amin, Leah? Naitanong din ni Erica. Well, hindi natin masisisi. Laking bahay ampunan, madre pa man din ang nagpalaki sa'yo. Ayun nga, ikaw yung tinatawag na nasa lobang kulo at simpleng kire. O mas okay pa nga yung katawagang Santa Santita, hindi ba? Bulalas ni Liza habang tumatawa ng nakakainsulto. Tumingin sa kanya ng may galit. Nakakabwisit. Nagpatuloy ba tayo ng ahas sa bahay natin? Sandali lang naman. Huwag niyo akong husgahan agad. Nasagot niya. At bakit hindi eh? Ayan na nga oh. Bulalas din ni Erica. Wait lang mga kasama. Hindi naman ganyan si Leah. May pagkakamali lang rito. Matagal ko na siyang kaibigan. At isa pa, una pa lang naman sinasabi na niya sa atin na hindi siya kampi sa mga masasamang salita na binibitaw natin kay Sir Tadeus. Alam na natin ng una pa lang, hindi ba? Ano? Kinakampihan mo siya? Tanong ni Liza. Ano bang masama sa larawang yan? Kung gusto ko nung tao, masama ba yun? Masama bang magmahal siya? Tanong niya sa tatlong babae. Pinapatunayan kasi ng mga larawang yan ang mga haka-haka at chismis noon na umibig si Tadeus sa isang mas bata sa kanya na hindi tanggap ng iba. At sa mga board members, ayaw nilang ma-involve lalo na sa katulad mo ang isang CEO. Bawal yun. Sabat ng isang tinig mula sa likuran nila. Siya nga pala, ikaw rin ba yung babaeng lihim na pinag-aral ni Tadeus? Dugtong nitong tanong. Ano? Nagulantang siya na alam nito ang katotohanan na bago lang din niyang nalaman. I think alam mo na ito. Nakausap mo kamakailan lang si Sister Anna, hindi ba? Tumigil ka na nga, Cyrus. Kung naninira ka dahil takot kang matalo ni Sir Tad, lumaban ka naman ng patas. Hindi nangahalukay ka ng baho para makalamang. At isa pa, ano naman sa'yo kung naisip niyang tumulong? Pagkakawang gawa yun. Matapang niyang sagot. Na pera ng kumpanyang ginamit. Tandaan mo, Leah, hindi lang ang CEO ang may-ari ng buong kumpanya. Lahat ng mga board of directors at investors may karapatan. Sagot ni Cyrus sa kanya. Bago mo sabihin yan, tanungin mo muna kung saan ka ba nanggaling. Biglang salita ng isang boses ng lalaki. Lahat na patingin din sa lalaking yon. Sir? Bulalas niya. Hindi sana niya gustong marinig pa nito ang mga masasakit na sinasabi ng kanyang mga kasamahan laban sa binata. Agad siyang napalapit sa lalaki at tinangkang pigilan ito na marinig ang ilan pang mga panghuhusga ng mga kasama niya. Enough. Tama na mga kalokohang pinaggagawa mo, Cyrus. Kung binabalik mo sa akin ang mga tanong na yan, kung kaninong pera ang ginasta ko para paaralin ng isang batang noon ay walang kakayahang mag-aral dahil ulila na siya. Lahat yun galing sa sarili kong pagsisikap. Bago ako naging CEO ng kumpanyang ito, nagtrabaho ako sa mga kumpanya bilang regular employee. Nagtatrabaho ako habang nag-aaral kahit na hindi kailangan dahil gusto kong pag-aralin ng isang babaeng mahalaga para sa akin at dahil ayoko ring dumating ang sandaling ito na angkinin ng kumpanya ang credit na para sa akin. Ginawa ko yun dahil gusto ko balang araw may pagmalaki ko sa kanya na kaya ko siyang buhayin sa sarili kong pagsisikap. Napatakip siya ng mga kamay sa kaniyang bibig. Hindi niya akalain na magagawa yun ng binata. Nag-aaral at nagtatrabaho para lang masulya pa ng pag-aaral niya. Habang siya, maayos na nakakapag-aral, may isang lalaki pala na nagpapakahirap para sa kanya. Isa pa, bago mo questionin ang lahat, hindi ba't pinag-aral ka rin ng pamilya namin at ang perang pinang-aral mo ang nagmula sa kumpanya?
Kaya kung may dapat makonsensya rito, ikaw yun. Kaya sana wag ka nang gumawa ng anumang kalokohan para siraan ako. Dahil wala kang kakayahan na tapatan at tumbasan ang lahat ng mga nagawa ko para mapaunlad ang kumpanya. Umalis ka sa harapan ko, baka masipa lang kita. Nagpipigil na sabi ni Tadeus tapos lumakad para lapitan siya at kinuha ang isang palapulsuhan niya. Hindi na siya nito paalis sa harap ng lahat at sinama pa sakay ng elevator. Sa opisina na sila humantong. Hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig niya kanina. Matapos niyang isara ang pintuan, nakatayo lang siya roon at nakatitig sa binata habang naguhubad ito ng suot na suit jacket at niluluwagan ng suot na necktie. Hindi ako makapaniwala sa lalaking yun. Napakakitid ng utak niya at tanga. Hindi nag-iisip sa mga kinikilos niya. Bakit mo naman nagawa yun? Bakit ka nagsakripisyo para sa akin? At isa pa, ngunit natigilan na lang siya sa mga sinasabi ng mariing halikang ginawa nito sa kaniyang mga labi. Tanging pagkilos ang isinagot nito sa mga katanungan niya. Ang ayoko sa lahat, yung nagpapaliwanag sa lahat ng mga kilos at desisyon ko sa buhay. Ayoko na ng maraming paliwanagan. Tapos ng lahat ng mga naganap. Nangyari ng mga nangyari. Bakit kailangan magpaliwanag pa ako? Dahil nasasaktan ako. Mariin at mabilis niyang sagot. Hindi niya mapaniwalaan na siyang naging dahilan ng mga sugat sa puso nito at mga paghihirap. Natawa ng walang tinig ang binata. Kinuha nito ang isang kamay niya at masuyong hinaplos yun. Alam mo, gusto ko kapag ganyan ka. Pakiramdam ko tuloy. Sobra kang nag-aalala sa akin. Kaya nga hindi mo pwedeng malaman na ako ang nagpaaral sa'yo. Kaya nga hindi mo ko pwedeng makilala eh. Bakit hindi ka man lang nagpakilala? Bakit hindi mo? Hindi pwede. Kasi bata ka pa nun. Hindi pwede kasi ayokong masira ang buhay mo nang dahil sa kapusukan ko. Mapusok ako nun. At kung alam mo lang kung gaano ako nagpigil, tinuruan ako niyo na papanalayuan ka. Kasi pwede ako mapahama kapag nagpatuloy ang pagmamahal ko sa'yo nang walang maayos na plano. Paliwanag ni Tadeus habang hawak ang isang palad niya. Agad na tumulo ang mga luha niya habang pinapaling ang paningin sa ibang direksyon. Ako palang naging dahilan ng pagkasira niyo ng mga magulang mo. Ang sakit sa puso at isip na may taong nagmamahal sa akin ang hindi ko alam. Ang hirap lang nun kasi hindi kita nagawang pasalamatan. Hindi ko na-appreciate ang lahat ng mga ginawa mo. Umiiyak niyang tugon. Lalong ngumiti si Tadeus bago muling nagsalita. Hindi totoong nagkagalit kami ni na Papa bago sila mawala. Masama lang ang loob ko nun kasi nahiwalay ako sa kanila dahil sa mga kagagawan ko. They taught me to stand on my own. Kaya pinabayaan nila akong paaralin ang sarili ko habang pinapaaral kita. Itayo ko raw ang sarili kong mga paa kung talagang mahal kita. Kaya yun ang ginawa ko. Strategy ko lang ang maging masungit at cold sa lahat kasi may hinihintay ako. Ayokong magkasala sa iyo habang wala ka pa. Ayokong maging mapaglaro sa iba. Gayong may laman ang puso ko. Ikaw lang yun. Lalo siyang napaiyak sa sinabing yun ng binata. Hindi rin totoo na hindi mo ako na-appreciate. Kaibigan ko yung mga classmates mo nun at palagi nilang bukang bibig na ayaw mong magpaligaw kahit na kanino. Kasi gusto mong ipakita sa secret sponsor mo na worth it ang ginagawa niyang pagpapaaral sa'yo. Umiiwas ka sa mga lalaking may gusto sa'yo at nag-focus ka sa pag-aaral. Aurelia, my beloved Leah, ang dami mong itinuro sa akin. Isa na ron ang pahalagahan sina lolo at lola. Minahal na nga kita mula sa malayo. Nang napalapit ka sa akin, lalo kong napatunayan na worth it ang lahat ng mga paghihirap ko at paghihintay sa'yo. Huwag ka rin palang magalit kina Flora, Liza at Erica. Mga artista silang inupahan ko para maging kaibigan ka. Pagtatapat nito, napabuka ang mga labi niya. Ano? Si Ate Flora? Tumango muna si Tadeus. Oo, ayokong malungkot ka sa paglabas mo ng bahay ampunan at mga pa kung saan ka pupunta. At habang nag-aaral ka, ayokong matakot ka. Kaya nga pinagpanggap ko siya habang nag-aaral ka na kaibigan mo at hanggang sa mga oras na ito. Mababait talaga sila kasi natutuhan ka nilang mahalin bilang kaibigan. Ibig sabihin kunwari lang nagalit sila sa'yo? Talaga lang na pinapasama nila ang image mo sa akin, ganun ba? Yes, to check your genuine heart.
Sagot ni Tadeus. Nahampas niya ito sa balikat. Nakakaasar ka naman. Dami mong pakulo. Kung nanligo ka na lang ng maayos sa akin. Di hindi mo sinagot. Ayokong mabasted. Iba ang mga strategy ko. At isa pa, hindi nga kita maligawan noon. Ni malapitan dahil bata ka pa. Malay ko bang ma-inlove ako sa isang 16 years old na babae. Una pa lang kitang nakita sa bahay ampunan na sinusuportahan ni na Lola. Para akong pinanan ni Cupido. Hindi na kita nakalimutan. At naisip ko nga na ako na lang ang magpapaaral sa'yo. Dahil nabalitaan ko na hindi ka pumasa sa scholarship na in-applyan mo. Iyak ka nang iyak nung araw na nakita kita. Pero hindi kita malapitan. Kung alam mo lang kung paanong nadurog ang puso ko. Gusto kitang yakapin pero hindi pwede. At ayokong matakot ka sa akin. Napaka-inosente mo. At sa tingin ko, wala pa sa isip mo ang pag-ibig para sa tulad ko. Dahil sa lahat ng mga narinig niya, bigla na lang niyang nayakap si Tadeus nang mahigpit para maipadama sa binata ang walang hanggang pasasalamat. Nang maghiwalay sila, tsaka nagsalitang muli ang binata. Pero ayokong mahalin mo lang ako dahil sa mga ginawa ko para sa'yo. Gusto kong mahalin mo ako kahit na sino ako. Kahit na malaman mong masama ako. Kaya ako nagpanggap. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba hindi kita mahal o mahal kita? Ibinalik niya ang tanong sa binata. Ngumiti ito at kinabig siya para halikang muli sa kanyang mga labi. Halik na ginantihan rin niya dahil yun ang sinasabi ng puso niya. Dahil sa mga halik na yon na ginawa nila, nasagot ang kapwa nila katanungan. Nalaman ni Tadeus na mahal niya ito ng higit pa sa inaakala nito. Now I know na ang pag-ibig hindi kailangang bigkasin sa salitang mahal kita. Hindi kailangang sabihin sa salitang I love you lang. Hindi kailangang iparinig. Pero pwedeng ipakita at gawin. I love seeing the I love you sign gesture from you. Yun lang sapat na. Sabi niya habang nagtatama ang mga mata nila. Mula nga noon ay naging malinaw ang lahat para sa kanila at para sa lahat ng mga taong naroon. Dahil din doon, tinanggap ni Cyrus ang kaniyang pagkakamali at humingi ng tawad sa kanila. Makalipas ang isang buwan, inaya ng magpakasal ni Tadeus si Leah. At matapos ang kasal, ay agad na silang bumiyahe patungong Canada para doon mag-honeymoon. Sa isang rest house sila tumira para sa isang buwang honeymoon nila na pagmamay-ari ng lolo at lola ni Tadeus. Leah, my beloved, hindi ko alam kung anong naging takbo ng buhay ko kung hindi kita nakilala noon. At ngayon, kung hindi ko naisip na may isang gaya mo na balang araw ay makakasama ko. Naiiyak na simula ni Tadeus. Natakot ako ng mga alalahanin na paano kung hindi mo ako magawang mahalin ng tunay at tapat. Paano kung ma-inlove ka sa iba habang hindi mo pa alam na nandito ako at nagmamahal sa'yo. Nilalamon ako ng mga takot at pangamba. Pero salamat dahil naging matatag ka at naisip mo na maghintay na makilala ako, na makilala ang secret sponsor mo. Maraming salamat dahil minahal mo ko at naghintay ka sa akin sa tamang panahon. Sir Tad, salamat din sa lihim na pagmamahal mo sa akin. Kahit na malayo ka, kahit na hindi ko alam na may isang tulad mo na nagmamahal sa akin. Maniwala ka, naramdaman ko na mahal mo ko. Hindi lang sa mga simpleng bagay. Tama ka, hindi lang tayo dapat na maniwala sa mga bagay na nakikita natin. Tulad ka ng isang hangin na dumadampi sa akin. Dama kita kahit na hindi kita nakikita ng mga panahong yun. At sapat na ang lahat ng effort mo para maghintay ako na makilala ka at mahalin ka ng lubos. I love you hanggang sa dulo. Pagkatapos noon, sabay na silang pumasok sa kanilang silid upang gawin ang kanilang unang gabi. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.